Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dalawang malaking defense development sa Asia Pacific. Una, ang pag-aproba ng South Korea sa development ng bago nitong domestic air-to-air missiles para sa KF-21 Boramae, at pangalawa, ang pagmomonitor ng Australia sa 4 na barkong Chinese Plantas Group na kasalukuyang gumagalaw sa Philippine Sea. Malaki ang implications nito para sa regional security, kasama na ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang balita. South Korea aprobado na ang pag-develop ng air-to-air missiles para sa KF-21 Boramae. Matagal nang inaabangan ng defense community kung kailan gagawa ng sarili nilang air-to-air missile system ang South Korea. Ngayon, opisyal nang aprobado ang multi-million-dollar project para sa development ng short-range air-to-air missile na magiging bahagi ng weapon suite ng KF-21 Boramae. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng $296 million, at ang target completion ay 2032. Mahalaga ang development na ito dahil nagbibigay ito ng mas malawak na weapons options para sa Boramae at pinapatibay ang kakayahan ng Korea Aerospace Industries o KAI na mag-offer ng completely indigenous and integrated weapons system. Para itong all-Korean package, Korean airframe, Korean radar, Korean avionics, at ngayon, Korean air-to-air missile. Kapag successful itong proyekto, mas tataas ang export potential ng KF-21, lalo na sa mga bansa gaya ng Indonesia, Poland, at syempre, Pilipinas. Kung sakaling mag-decide ang Philippine Air Force na bumili ng KF-21 para sa multi-role fighter program, malaking advantage ang pagkakaroon ng domestic missile system dahil mas nagiging cost-effective at mas madali ang integration. Mas efficient ang maintenance, mas predictable ang supply chain, at hindi aasa sa third-party countries na posibleng maglagay ng political restrictions sa export ng missiles. Higit pa rito, ang pag-develop ng sarili nilang missile ay strategic para sa South Korea dahil gusto nilang maging mas independent sa US pagdating sa weapons technology. Bagamat close defense allies sila ng United States, aware ang Seoul na kailangan nilang palakasin ang sariling defense industrial base para mas handa silang humarap sa anumang escalation sa Korean Peninsula. Technical-wise, ang bagong short-range missile na develop ay inaasahang magiging katumbas ng AIM-9X Sidewinder sa performance. Ang target nito ay high agility, advanced seekers, at high off-bore sight capability. Ibig sabihin, magiging compatible ito para sa close-in dogfight situations, gamit ang modern helmet-mounted display systems ng KF-21. By 2032, inaasahang operational na ang missiles, at magiging mas competitive ang Boramae kumpara sa iba pang 4.5 generation fighters gaya ng Eurofighter Typhoon, Rafale, at F-16V. Sa madaling salita, mas lumalakas ang posisyon ng KAI sa global fighter market. At syempre, malaking tanong dito, kung PAF ang bibili ng KF-21, kasama ba sa package ang domestic Korean missiles? Posibleng oo, at posibleng magbigay ito ng mas flexible na procurement options para sa Pilipinas dahil hindi na nakatali sa US export approvals. Ngayon, lumipat naman tayo sa pangalawang major update. Australia monitors Chinese task group operating in the Philippine Sea. Australia monitors Chinese task group operating in the Philippine Sea. Galing sa USNI News ang report na ito. Noong December 2, isang Australian P-8 Poseidon maritime surveillance aircraft ang nakakita sa isang 4 na barkong Chinese People's Liberation Army Navy o Plantas Group na nasa Philippine Sea, humigit kumulang 500 nautical miles north ng Palau. Ibig sabihin, malapit-lapit na ito sa Philippine EEZ at sa mas malawak na Western Pacific. Ayon kay Admiral David Johnson, Chief ng Australian Defence Force, ang task group ay binubuo ng 4 na barko, isang Nyasahan-class landing helicopter dock o LHD, isang Renhai-class cruiser, isang Jiangkai-class frigate, at isang Fuji-class replenishment vessel. Sa satellite imagery na inilabas ng Vantor, identified ang ilan sa mga barko, cruiser CNS Yanan 106,
Amphibious Assault Ship CNS Hainan 31, at Fleet Oiler CNS Luomaw 907. Ang pagkakaroon ng amphibious assault ship gaya ng Hainan ay interesting dahil ang ganitong klase ng barko ay kaya magdala ng amphibious troops, helicopters, at landing craft. Sa madaling salita, capable ito ng expeditionary operations. Sa presence na ito sa Philippine Sea, natural lamang na maraming bansa ang maging alerto, lalo na ang Australia, Japan, United States, at syempre, Pilipinas. Ayon kay Admiral Johnson, patuloy nilang imomonitor ang Plan Task Group para malaman ang exact direction, purpose, at intent. Nang tanungin siya kung possible bang pumunta ang Chinese Task Group sa near Australian waters, sinabi niyang possible ito dahil may history na ng ganitong movements. Noong mga nakaraan taon, may mga plan groups na nag-operate sa Philippine Sea bago magtungo sa Western Pacific, Southwest Pacific, o malapit mismo sa Australia. Confident naman ang Australia na kaya nilang i-track ang Chinese movements dahil sa strong cooperation nila with Pacific partners tulad ng France sa New Caledonia, pati na rin ang US. Kung sakaling pumunta ang Chinese ship sa Southwestern Pacific, magde-deploy agad ang Australia ng air-based at maritime-based surveillance systems. Sinabi rin ni Deputy PM at Defense Minister Richard Marles na aware sila sa movement ng Chinese Task Group ngunit hindi sila magbibigay ng running commentary para iwas political complications. Sa China side naman, nagsabi ang Chinese MND na ang Far Sea training ng kanilang Navy ay ayon sa international law at hindi directed sa anumang bansa. Wala na silang idinagdag na specific details. Hindi ito isolated event. Noong early 2025, may iba ring Chinese Task Group na nag-circumnavigate sa Australia at nag-conduct ng live fire drill sa Tasman Sea, na nakaapekto pa sa commercial flights. Sinundan ito ng Australian at New Zealand warships, pati na rin ang Australian P-8 aircraft. Sa kasalukuyan, walang Royal Australian Navy ships na nakadeploy sa labas ng Australia. Ngunit tuloy-tuloy ang P-8 maritime surveillance operations nila, na minsan staging out mula Malaysia, Singapore, at Pilipinas. Malinaw na ang Australia ay actively involved sa maritime monitoring sa Indo-Pacific dahil nakikita nila ang strategic shift sa behavior ng Chinese Navy. Bukod pa dito, may iba pang Chinese naval movement sa Southeast Asia. Sa Malaysia, may Plan 989 na task group na galing sa Port Klang at ngayon ay nasa Malacca Strait papuntang Indonesia. Sa Singapore naman, ang 47th Chinese Naval Escort Task Force ay nasa Changi Naval Base matapos ang deployment nila sa Gulf of Aden. Simula 2008, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng China ng naval forces sa Indian Ocean region para mag-escort ng commercial vessels at mag-conduct ng multinational naval drills. Noong March 2025, nag-joint drills pa sila kasama ng Iran at Russia sa Gulf of Oman. Ano ang implications ng lahat ng ito para sa Pilipinas? Una, ipinapakita ng presence ng Chinese Task Group ang patuloy na expansion ng Beijing sa regional waters. Hindi lang ito limitado sa South China Sea, umaabot na ito sa Philippine Sea, Western Pacific, at pati malapit sa Australia. Pangalawa, good indicator ito na ang Indo-Pacific countries gaya ng Australia ay alerto at nagmo-monitor actively, na indirectly ay nagbe-benefit din sa Pilipinas dahil may shared intelligence at maritime surveillance cooperation tayo sa kanila. Pangatlo, ang pagdevelop ng South Korea ng sariling missile para sa KF-21 ay magandang indicator para sa defense self-sufficiency ng Asian partners natin. Sa panahon kung saan nag-iiba ang balanse ng naval at air power sa region, mahalaga para sa Pilipinas na pumili ng fighter jets na may long-term sustainability at independent supply chain. Sa kabuuan, ang dalawang balitang ito ay nagpapakita ng mabilis na pagbabago sa defense landscape ng Indo-Pacific. Nasa gitna ng tensyon, modernization, at strategic maneuvering ang Pilipinas, kaya mahalagang maging updated ang publiko sa mga ganitong developments. Kung gusto ninyong talakayin natin ang implications nito sa Philippine defense modernization, lalo na sa fighter selection ng PAF at maritime domain awareness ng bansa, e-comment lang sa ibaba.